sa kanyang panahon. Kung minsan ang mapait na nakaraan ay nagiging hadlang sa magandang kasalukuyan. Mga kaibigan, ganito ang naging karanasan ni Belle sa ating dulang sa kanyang panahon. Congratulations, Rhea! Sa wakas, graduate ka na ng college. Oo nga, ate. At may maganda na rin akong trabaho mapapasukan. At yan ay dahil sa tulong ng bayaw mo, anak. Siya ang tumulong upang makatapos ka ng kolehiyo. At ngayon inirekomenda ka pa niya sa opisina ng kaibigan niya. Bakit nga pala hindi mo sinama si Kuya Tony, ate? Siya ang nag-aasikaso sa restaurant na pupuntahan natin. Doon tayo kakain ngayon. Celebration natin. Wow! Napakabait talaga ni Kuya. Napakaswerte mo sa asawa, anak. Totoo po yan, Inay. Wala na akong hahanapin pa sa kanya. Kaya nga lagi mo siyang aasikasuhin at uunawain. Mabuti at nakasama ka dito kay Tony, Roel. Oo, Mang Rupo. Sabi ko kasi dito sa kaibigan ko, gusto ko po kayong makita. Oh, kumusta naman kayo dito, Itay? Ayos naman ako, anak. Alam mo, nagbunga ng pagpapakabait ko dito. Oho, ano pong ibig niyo sabihin? Malapit na akong lumaya. Talaga po? Oo, may ilang papel na lamang na inaayos. Salamat naman. Dapat pala, Tony, ipaalam mo kay Bill yung tungkol kay Mang Rupo. Naku, kahit hindi na, Roel. Total, doon naman ako titira sa probinsya. Itay, ano naman ang gagawin niyo doon? Ay, di, aasikasuhin ko na lamang yung ating lupa. Pero matagal ho tayong nagkalayo. Kaya dapat bawiin natin ang mga panahon yun. Ay, gusto ko rin sana, anak. Kaya lang, baka magka-problema pa kayo ng iyong asawa dahil sa akin. Mabait ho si Belle. Naniniwala ako na matatanggap niya kayo. Basta, ako pong bahala. Tony, mukhang malalim ang iniisip mo. Problema ba? Malalim ng gabi. Ayaw mo pa rin matulog. Sinundan mo pa pala ako dito sa terrace, Belle. Oo. Pwede pa malaman kung anong gumugulo sa isip mo? Sana mapatawad mo ako. Oh, bakit ka nagsalita ng ganyan? May inilihim ako sa'yo tungkol sa aking buhay. Tony? Hindi totoong ulilang lubos na ako. Buhay pa sa Itay. Nasaan siya? Bakit ngayon mo lang ito sinabi? Natakot kasi ako na baka iwan mo ako kapag nalaman mo. Bakit ko naman gagawin yun? Tatayin mo siya. Pinagkakautangan mo ng buhay. Nasaan ba siya? Makinig ka. Ipagtatapat ko sa iyong lahat. Bilanggo pa lang tatay ni Kuya Tony? Oo, Rhea. Pero nakulong daw siya dahil sa pagtatanggol sa sarili. At dahil nagpakabuti sa loob, kaya nabigyan ng parol. At ibig ni Tony, diyan pumisa ng kanyang ama paglaya. Opo, Inay. Anong sabi mo, ate? O syempre, pumayag ako. Nakakahiya naman kung bibiguin ko ang asawa ko. Napakabait niya. Napakalaking tulong sa pamilya natin. At isa pa, siya ang naghahanap buhay sa amin. Tama yung ginawa mo, anak. Dapat tumbasan mo ang kabutihan at pagmamahal sa iyo ng iyong asawa. Kaya lang, Nay,
Hindi kaya magka-problema si ate pag nandun na sa kanila ang kanyang biyanan? Ah, ang ganda pala ng bahay mo, anak. Halika kayo, tay. Pasok kayo. Maupo ko kayo. Salamat. Alam niyo na, tay, hindi po winaldas ng inyong kapatid ang kabuhayang iniwan ninyo. Ibinigay niya sa akin yun nung makatapos na ako ng college at napalago ko naman. Alam mo, anak, napakasaya ko. Nagtagumpay ka kahit malayo ako sa'yo. Teka, nasaan nga palang manugang ko? Nasa kusina po. Malamang busy pa rin sa paghahanda ng mga pagkain. Teka, tatawagin ko. Bel! Mahal, narito na kami. Halika muna dito sa sala. Dumating na pala kayo, Tony. Oo. Kasama ko na si Itay. Itay si Bel, ang manugang ninyo. Oh? Hindi. Kayo? Bel? Kilala mo ako? Hindi ako maaaring magkamali. Ang balat ninyo sa mukha. Kayo nga. Kayo yun. Bel, bakit ka umiyak? Ang tatay mo, Tony. Siya ang pumatay sa tatay ko. Ano? Ikaw ang anak ni Pekto. Ako nga. Bel, At kahit bata pa ako noon, hindi ko makakalimutan yung mukha ninyo. Habang nililitis kayo. At nalulungkot ako dahil nakalaya pa kayo. Bel, huwag mong pagsalita ng ganyan ng tatay ko. Palayasin mo rito ang tao yan, Tony. Ayoko siya makasama rito. Ayoko! Yun ang nangyari, Inay. Kaya umalis ako ng bahay. Balai ko na pala ngayon ang pumatay kay Pekto. Galit na galit po ako. Iniisip ko kung bakit siya pa ang naging tatay ni Tony. Huwag anak. Huwag mo sabihin yan. Inay! Bakit? Hindi ba kayo galit sa taong yun? Pinatay niya si Itay, kaya tayo naghihirap. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit sa kanya. Hindi ko kayo maintindihan. Makinig ka, anak. Napatay niya si Pekto. Dahil ang iyong ama ay kalaguyo ng asawa ni Rufo. Kung ganon, totoo palang sinabi ng tatay ni Tony. Hindi ko na sinabi sa inyo yun. Dahil ayokong lalo pa kayong masaktan. Subalit panahon na para malaman mo ang katotohanan. Nay! May kasalanan si Rufo. Una at higit na may kasalanan ay ang iyong ama. Niloko niya si Rufo. Pinagtaksilan niya ako. Nalulungkot ako, anak. Dahil sa akin, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng iyong asawa. Tay, hindi nyo kasalanan yun. Lahat ito'y naganap para maging daan sa pagpapatawaran at paglimot sa nakaraan. Ngunit galit ang asawa mo. Hindi niya matanggap ang aking paliwanag. Na naggaming mahuli ko ang kanyang amatang yung ina. Nag-away kami ng gusto ni Pekto. At hindi ko sinasadya ang pagkakasaksak sa kanya. Pero pinagdusahan ko na yun sa kulungan. Kakausapin ko uli si Bel. Baka kapag hindi na sa galit, maunawaan din niya tayo.
Panawarin mo ako, anak. Pero kailangan kong lumayo. Kahit ayaw kong masira ang pamilya mo dahil sa akin. Kung alam ko lang na mangyayari ito sa... na hindi ko na lang hinangad na lumaya. Oh, nagbalik ka pala Nakapangalis ka. Saan ka pupunta? sa ospital. Pupuntahan ko si Tay doon. Umalis siya rito nang hindi ko alam. Dahil ayaw niyong magkahiwalay tayo. At yun ang dahilan. Kaya sinasagasaan. Ano? Sinisisi mong tatay ko sa pagkawala ng tatay mo at sa paghihirap niyo. Pero unang nagkasalang tatay mo sa kanya. At ang masaksak siya ni Itay, nagpakamatay naman si Inay sa tindi ng kahihiyan. Diyos ko. Sana maisip mo na marahil kaya niloob ng Diyos na magmahalan tayo para kalimutan mo ng galit sa puso mo. Sonny, anak, Narito ko, Tay. Salamat sa Diyos at ligtas na kayo. Mabuti rin at hindi kayo tinakbuhan ng nakabundol sa inyo. Siya pong nagdala sa inyo dito sa ospital. anak, pasensya ka na. Napakalaking abala ko sa iyo. Hindi ho, huwag niyo sabihin yan. Utang ko po sa inyong buhay ko. Kaya handa akong paglingkuran kayo. Pero masisirang pamilya mo dahil sa akin. Hindi po. Hindi po, Tatay Rufo. Bel, narito ka. Oo, Tony. I'm sorry. Maliwanag na sa akin ang lahat. Ngayon, handa na akong kalimutan ang galit sa puso ko. Sa kanyang panahon, marami tayong nakikita at naririnig na nasisira ang isang pamilya dahil sa pangangaliwa ng isa sa mag-asawa. Bakit kaya nangyayari ito? At ano ang nagiging epekto ng hiwalayan ng mag-asawa sa kanilang mga anak? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni David sa ating dunang Sa Kanyang Panahon. Sabel? Sabel? Ma'am? Ma'am? Bakit po? Nasaan si Ram? Eh, tulog na po yung anak niya, ma'am. Si David? Ma'am, hindi pa po umuwi. Anong oras umalis? Kanina pa pong mga alas 5 ng hapon, ma'am. Ano? Ibig mo sabihin, kanina pa siya nasa lakwatsahan? Ha, sigurado ako, nandun na naman yung sa bahay ng karida niya. Oh, buksan mo yung pinto, baka si David na yan. Ay, opo, ma'am. Ay, ma'am, narito na po si Sir David. Saan ka galing? Mind your own business. Sabi ko, saan ka galing? Bakit ka pa matanong? Ikaw, hindi kita pinakikialaman sa mga ginagawa mo. Bakit? Ha? Nasa bahay ka na naman ng karida mo magdamag? Ano bang gusto mo? Naghahanap ka na naman ba ng away? Asawa mo ako, David. Kaya ako ang higit na may karapatan sa'yo, hindi yung karida mo. Asawa? Kailan ka naging asawa ko? I mean, kailan mo ginampanan ang pagiging isang may bahay ko?
Ano? Bakit wala kang may sagot? So, akong binabaliktad mo, ha? Eh, ikaw nga dyan. Minsan hindi ko naramdaman na asawa kita. Dahil si Janice lang ang lagi nasa isipan mo. Kung wala kang magandang sasabihin, mabuti pa pagpahingahin mo na lang ako. Eh, huwag ka bastos! Ano ba? Bitiwan mo ko! Pagpalit na rin ko, gago! Huwag mong uling gagawin sa akin yan, ha? Binabalaan kita. Hindi ako katulad ng mga babae mo na pumapayag na gulpe ng mga asawa nila. Sinisiguro ko sa'yo, David, na kapag ginawa mo ulit sa akin ito, pupulutin ka sa kangkungan! Look! Kahit anong gawin natin, babagsak din sa ganito ang usapan. Didiretsahin na kita. Lumayo ka na sa kinida mo dahil ako ang legal wife mo! Kung hindi mo ako mahal, fine! Basta kumilos ka ng naaayon para na rin sa kapakanan ng anak natin. Ayoko na! Hindi ka Ayoko ako! Hindi! Hindi ka makakalis sa bahay. Sige, subukan mo. Subukan mo. At subukan mo lang hiwalayan ako. Hindi ako magdadalawang isip, durogin ka! Mildred, Akin ka lang, David. Sa ayaw at sa gusto mo. Hindi ko hahayaang agawin ka sa akin ang kinita mo over my dead body! Oh, David, naparito ka. Halika, samahan mo ko rito. Coffee or tea? Janice, aalis na tayo rito. Mamumuhay na tayo ng payapa. Talaga? Aalis na tayo rito? Paano ng asawa mo? I'm sure na hindi siya papayag. Wala akong pakialam sa asawa ko. Bahala siya sa buhay niya. Ang importante, magsasama na tayo. Pero kilala ko si Mildred. Kapag umalis tayo, sigurado akong hindi niya tayo titigilan. Lalong masisira ang buhay natin, ang pagmamahalan natin. Akong bahala. Alam ko kung saan tayo magtatago. Pero kilala ko si Mildred. May pera yon at tiyak na gagamitin niya yon para matuntun tayo. Akong bahala. At paano tayo nakakasiguro na magiging maayos ang lahat? Basta, ako lang bahala. Pero David, mahirap nang sumugal tayo roon. Delikado ang papasukin natin. Mag-isip-isip ka naman. Kung wala kang konkretong plano, lalaki ang problema natin. Ano ka ba? Sabi ko lang akong bahala eh. Bakit tila parang wala kang tiwala sa akin? Nagkamali ako. Parehong-pareho kay ni Mildred. Masyadong nagmamagaling. Akala ko ba mahal mo ko? Bakit niyo ako ginagalito? Pinagmumukha niyo akong tanga at walang alam. Hindi sa ganun. Gusto ko lang masiguro kung ano ang magiging buhay natin kung sakaling umalis na tayo rito. Janice, tapatin mo ako. Mahal mo pa ba ako? Mahal na mahal kita, David. At alam niya ng Diyos. Kung ganun, sumama ka sa akin. Sige, David. Sasama na ako sa'yo. Isabel! Isabel! Ma'am? Ma'am, bakit po? Bakit po? Nasa si David, nakita mo? Kasi wala na ibang gamit niya doon sa kwarto namin. Ay, opo. Paalis lang po niya kaninang 4:00 ng hapon. Oh, Nakita ko nga po, may dala-dala siyang bag. sinabi ba niya kung saan siya pupunta? Hindi po. Pero nagpahatid po siya sa driver niyong si Nilo. Nasaan na siya? Kararating lang po niya. Nandun po sa kusina. Nilo! Nilo! Ma'am! Ma'am! Bakit po? Saan pumunta si David? Sa condominium po sa Cubao, ma'am. Ha? Hindi po niya sinabi sa akin kung sino po yung pupunta niya doon eh. O kung gano'n, samahan mo ko. Samahan mo ako pumunta doon. Sigurado ako, nandun yung sa kirida niya. Doon yun pumunta. Ha? Bilis na, ihanda mo yung sasakyan. O, Sabel, ikaw naman, batayan mo sila habang wala ako, ha? Opo. Makuha nga yung baril na tinatago ko dito sa drawer. Kapag nahuli ko sa aktong nagtataksil yan si David, hindi ako mangingiming tantarin siya ng bola.
May bisita ka bang inaasahan ngayong gabi? Actually, maliban sa'yo, wala akong inaasahang bisita ngayong gabi. Teka, sisilipin ko kung sinong bisita natin. David, si Mildred! Ha? Ako nang haharap sa asawa mo. Magtago ka muna. Sige. Kamusta na, Janice? Anong ginagawa mo rito? Gusto na kitang bisitahin. At syempre, nandito yung asawa ko eh. Kaya babawiin ko siya sa'yo. Wala akong panahon pang makipag-away sa'yo. Oh, ganun. Ha? Aray ko! Asawa ko nilalandi mo! Hindi mo siya makukuha sa akin! Magkakamatayan tayo! Ako ang mahal ni David at hindi ikaw! Ah, ganun, ha? Anong gawin kaya, ano? Hindi ako ang tipo ng babae nagpapasampal! Kung ayaw mong masampal, hiwalayan mo si David! Kung nangangati ka na sa sobrang kalandian mo, magpakamot ka sa ibang lalaki mo sa asawa ko! Ha? Mildred! Huwag ka sa loob. Huwag kang mag-iskandalo dyan. May pinag-aralan ka pa naman, nakakahiya ka. Kaya lang ako na parito para sunduin ka, mahal kong asawa. Wala akong balak makipag-away sa'yo. Hindi na ako sasama sa'yo. Hindi ka sasama sa akin? Pwede kitang idemanda. Ayaw sumama sa'yo ni David. So get out of our house! Kinagalit niyo talaga ako, ha? Kung hindi ka nababalik sa akin, David, dapat sa inyong dalawa mamatay! Mildred, baba mo yung baril mo. Mga walang hiya kayo! Mga taksil! Nasaan ako? Bakit liwanag ng paligid? David, nasa ospital ka. Oh, ikaw pala, Daniel. Anong ginagawa mo dito? Nabalitaan ko yung nangyari sa'yo kaya napasugod ako dito. At bilang kakambal mo, ako nagbantay sa'yo habang wala ka pang malay. Pero huwag kang mag-alala, ligtas ka na. May awa pa rin ng Diyos sa'yo. Si Janice. Nasaan na siya? Ang alam ko, pareho kaming binaril ni Mildred. Sorry, Tol. Pero balita ako, dead on spot si Janice. Si Mildred naman nakakulong na. Oh, Diyos ko. Ano itong nagawa ko? Janice, mahal ko. Kasalanan ko lahat. Hindi siya mamamatay kung hindi dahil sa akin. David, Si Ram, kumusta na anak ko? nasa pangalaga siya ng hipag mong si Eliza. Sa totoo lang, sobrang nalulungkot ang pamangkin ko dahil nakakulong ang mama niya. Gusto ko makalabas na dito sa ospital. Gusto ko makausap ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Makakalabas ka din ng ospital. Kailangan mo lang munang magpahinga. Ram! Huwag ka masyado malikod yan sa labas. Baka maaksidente ka. Opo, Tita Eliza! Ram, I hate you, Papa! anak, sandali. Kakausapin lang kita. Dahil sa'yo, kaya nakulong si Mama. Sabi pa sa akin ni Tita Eliza, iniwan mo si Mama para ipagpalit sa ibang babae. Anak, naiintindihan ko ang nararamdaman mo sa akin. Tatanggapin ko ang galit mo. Pero alam mo ba, pinagsisisihan ko na ang lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Kung hindi dahil sa akin, sana buhay pa si Janice. Sana hindi nakakulong ang mama mo ngayon. At higit sa lahat, buo ang pamilya natin. Bakit mo ba nagawa yung kay Mama? Ram, minahal ko naman ang mama mo. Pero ni minsan, hindi ko naramdaman na minahal niya ako.
Nakita at naramdaman ko yun sa ibang babae. Sa tita Janice mo. Pero anak, wala akong balak na tumakas sa responsibilidad ko sa'yo. Oo, siguro, nagkamali ako. Pero alam kong maiintindihan mo rin ako paglaki mo. Ram, patawarin mo ako. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi ko kayo mapapatawad! Ram, I hate you, Papa! I hate you! Ram, anak, bumalik ka dito, anak! Anak! Oh, Diyos ko. Patawarin mo ako. Sa kanyang panahon, may mga taong ginagamit na lisensya ang kanilang katandaan upang maituwid ang kanilang kamalian. Ganito po ang naging karanasan ni Annalyn sa ating dunang sa kanyang panahon. Hindi ko alam, Elson, kung matatagalan kong magkalayo kami ni Crisel. Kaya mo yan, kuya. Mabilis lang naman yung 2 years eh. Oo nga naman, Kuya Robert. Tama si Elson. Isipin mo na lang, para sa inyo ng mga pamangkin ko yung pagsasakripisyo ni Ate Crisel. Oo nga, kuya. Lalo ngayon na wala kang permanenteng trabaho. Sana nga, magkaroon uli ako ng trabaho at talagang hindi ko na paalisin pa si Crisel. Nandito lang kami. Handa kami ni Elsong damayan ka sa iyong kalungkutan. Salamat, Annalyn. Ang mabuti pa, dito na lang kayo kumain ng mga bata, kuya. Ang mabawasan yan, lungkot mo sa pag-alis ni ate. Oo nga. Paborito mo yung ulam na niluto ko. Salamat sa pag-aayos niyo ng banyo ko, Omeng, ha, Robert? Okay lang yun, Jenny. Hindi naman malaki sira ng banyo mo eh. Isang hapunan lang ang katapat niyan. Ano ka ba, Oming? Uy, ayos lang yun, pre. Hapunan lang naman eh. Siya nga naman, Robert. Huwag ka nang mahiya. Kung gusto niyo, inuman pa tayo eh. Oh, Ha? wow, Naku. game pala to si Jenny. Talaga. At mabilis din akong mag-alis ng Nang ano? lungkot. Ah. Di ba nasa abroad ang misis mo? Kaya malungkot ka? Akala ko kung ano na eh. Kaya ko rin mag-alis ng lahat ng gusto mong alisin ko. Ate Crisel, kumusta ka naman dyan? Heto, pinipilit pa rin kayanin ang lungkot. May good news ako sa'yo. Si Kuya may trabaho na. Nabanggit nga niya nung huli ko siya makausap. O kaya lalo na kayong makakaipon, ha? Yan naman talagang ibig ko mangyari eh. Kaya lang, Annalyn, nag-aalala ako eh. Saan? Baka dahil sa pangungulila, mambabae kuya mo. Ano? Maraming pangyayaring ganon, di ba, Annalyn? Inaaliw na namin si Kuya. At inaasikaso ko rin yung mga anak nyo. Maraming salamat sa inyo, ha? Sana nga, huwag kaming matulad ni Robert sa ibang pamilya ng mga OFW na nawawasak. Dahil nagluko yung isa. Ayoko mangyari sa amin yun. Hayaan mo, ate. Palagi kong paaalalahanan si Kuya. Kahit na kapatid niya ako, ha? Hindi ko siya kukonsintihin pag ginawa niya yun.
Monday naman bukas, wala kang trabaho. Ano kaya kung ipasya natin yung mga bata? Ganda yan, ha? Hindi lang silang ma-relax, kundi maging tayo. Ayan, sige, sasabihin ko sa mga anak natin para mag-ready na sila. And so, nga pala, isama na rin natin sina Kuya Robert at yung mga pamangkin ko. Kasi mula nung umalis si Ate Crisel, napansin ko, hindi na nakakapamasyal ang mga bata. Okay lang sa akin yun, kaya lang, baka hindi okay kay Bayaw. Bakit naman hindi magiging okay sa kanya? Sigurado nga matutuwa yun pag niyaya ko. Malay mo, may iba siyang gustong kasamang amasya. Ano? O naman, bakit ka naman nagsalita ng ganyan? Meron ka bang alam na kakaibang ginagawa ng kapatid ko? Siguro nga dapat malaman mo na para mapagsabihan mo si Kuya. Kasakaling mailigtas mo siya sa kapahamakan. Bakit ano ba yun? Sabihin mo na. Para hindi ako nabibiti ng ganito. Kapatid mo, Ano? ng bababae. Baka naman nagkakamali ka lang dyan, Elson. Hindi. Dahil maraming beses ko na silang nakitang naglalampungan ni Jenny. Ano? Diyos ko, bakit ginawa yun ni Kuya? Kawawa naman si Ate Crisel. Mahal na mahal pa naman siya. Gusto ko sanang kausapin si Kuya Robert, kaya lang baka masamain niya. Ang mabuti pa siguro, ikaw na ako mausap sa kanya. Baka sakaling makinig siya sa'yo. Ano bang sasabihin mo sa akin, Annalyn? At pinuntahan mo pa ako dito sa trabaho ko. Nakarating sa akin yung balitang may relasyon daw kayo. Ha? Nung bago naming kapitbahay na si Jenny. Yung ba? Gwapong kuya mo eh. Kaya pinatulan niya ako. Kuya, wag ka sana magagalit, no? Pero panluloko kay hipag yung ginagawa mo, eh. Ikaw naman, naglilibang lang ako. O paano kung ganyan din yung gawin niya doon? Makipagrelasyon din siya sa iba. Annalyn? Oh, syempre ayaw mo, di ba? Kaya wag mong gawin sa kanya yung ayaw mong gawin sa'yo. Huwag ka nga makialam sa amin. Lalaki ko. At walang mawawala sa akin. Kaya okay lang, kahit mambabae ko. Anak ko, mali yung katwiran na yan. Tama na! Umalis ka na. At isara mo yung bibig mo, ha? Kung ayaw mong maggalit ako ng gusto sa'yo. Parang alam ko na kung bakit ka narito sa bahay ko, Annalyn. Tungkol sa kuya ko. Kay Kuya Robert, Jenny. Sabi ko na eh. Alam mo naman na may asawa yung kuya ko eh. Bakit pinatulan mo pa? O wala naman dito misis niya. Kaya walang problema. Hindi pa rin tama yung ginagawa niyo. Binawasak mo unti-unti yung pamilya ng kapatid ko. Layuan mo na siya. Paano kung ayaw ko? Sasabunutan mo ko? Ano ka ba? Kung ang kuya mo nga hindi mo makumbinsing iwan ako, di lalo na ako. Ang gwapo niya naman kasi. At ang galing pa. Kaya pwede ba? Huwag ka nilang makialam. Ikaw pala, kuya. Napasyal ka. Walang yakap. Ay! Anay? Bakit mo ako sinampal? Bakit? Wala naman akong kasalanan sa'yo, ah. Bakit nagsumbong ka pa rin kay Crisel? Kahit binalaan na kita. Bakit? At kinausap mo pa si Jenny, lalayuan ako. Nagmamalasakit lang ako. Dahil ayoko masira ang pamilya mo. Wala kang karapatang panghimasukan ng buhay ko. Mas matanda ako sa'yo. Mali yung ginagawa mo. Kasalanan na sa batas ng tao, kasalanan pa sa batas ng... Wala kang pakialam! Ikaw, ito na ang huling panghihimasok mo sa buhay ko. At ayoko nang pupunta ka pa sa bahay ko. Dahil ka, Jenny, sisirain mo pagiging magkapatid natin. Wala akong kapatid na pakialamera at talaira. Wala! Sabi ko sa'yo, Han, maganda yung movie na yun eh. Pambihira. Nanood na tayo ng comedy film, malungkot ka pa rin.
Pasensya ka na, Elson. Naaalala ko lang kasi si Kuya. Ilang buwan na rin wala akong balita sa kanya. Kasi nga, pinangangatawanan na niya ang relasyon niya kay Jenny. Sayang ang mahigit 12 years na pagsasama nila ni Ate Crisel. Kanya! Ano po? Ang kuya ko na aksidente? Jenny, salamat at narito ka na. Marami ako inasikaso. Kaya ngayon lang ako nakaparito, Robert. Hindi bali, ang mahalaga, narito ka na ngayon. May mag-aasikaso na sa akin. Ay, hindi. Ha? Hindi ako magtatagal. Magpapaalam lang ako sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Nalaman ko na, dahil sa nangyaring aksidente sa'yo, matatagalan bago ka makalakad. Oo nga. Nakakatakot naman ang lagay mo ngayon. Ayoko mag-alaga ng may kapansanan. Hirap yun. Kaya, tinatapos ko na ang relasyon natin. Hindi. Sorry, Robert. Nagpapakatotoo lang ako. At least, kinausap kita ng diretsyo. Kesa naman sa bigla na lang kitang takasan. Jenny. Balikan mo na lang ang asawa mo. Baka mapagtyagaan ka pa niya. Kuya Robert, Annalyn, nalaman ko nangyari sa'yo. Kaya ako nagpunta. Kahit nagalit ka. Nakita ko rin si Jenny lumabas dito. iniwan na ako ng walang yan yun. Tama ka. Isang malaking pagkakamaling ginawa kong pagpatol sa kanya. Dahil doon nawasak ang pamilya ko. Maging ang samahan natin bilang magkapatid. Magpasalamat ka na rin. Nakusa kang iniwan ng babaeng yun. At buhay ka pa rin. Maitutuwid mo pa ang mga pagkakamali mo sa buhay. Patawarin mo ako, Annalyn. Dahil sa kahibangan ko, napagbuhatan kita ng kamay. Kinalimutan ko na yung kuya. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kita. Makakalakad ka uli. O, salamat, kapatid ko. Kakausapin ko rin si Ate Crisel. Nabigyan ka pa niya ng isa pang pagkakataon. Sa kanyang panahon, hindi masusukat ang pagmamahal ng ina sa kanyang mga supling. Ngunit may pagkakataon na ang pagmamahal na yun ay nagdudulot din ng suliranin. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Editha sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano na naman ba nangyari sa inyong magkapatid? Bakit dinatnang ko kayong nagsisigawan? Kasi po, Inay, ang asawa ni Rayson, sinigawan si Noemi. Hindi sinigawan ni Daisy si Ate Noemi. Sinabihan lang na kunin ang mga sampay nyo dahil tuyo na naman ang mga damit nyo para makapagsampay naman kami. Yan ang hirap sa'yo, Rayson eh. Pinalalabas mong sinungaling ang asawa ko. Totoo naman eh. Dahil narinig kong pagsasalta ng asawa ko kay Ate Noemi. Ay, tama na! Sana naman, pareho kayo matuto ng disiplina sa mga pagkilos nyo. Alalahanin nyo, 2 pamilya kayo nakatira dito. Magkapatid kayo. Kaya hindi kayo dapat nag-aaway. Lalo na dahil lamang sa isang maliit na bagay. Jason, kanina nakita ko. Binila ni Nanay Edita ng laruan si Denden. Samantalang yung anak natin, walang binili. Oy, baka naman nakalimutan lang, Ninay. Sabihin mo, talagang paborito ni Nanay Edita yung anak ni na Rayson at Daisy. Si Daisy na tamad naman.
Naiinis nga ako sa babaeng yun eh. Ewan ko ba kung bakit nagustuhan yun ng kapatid ko. Hindi naman kagandahan. Tamad pa. Kaya mo pala binili ang manika na yan para sa anak na Jason at Noemi. Ay, oo, Kuya Pilo. Hindi ko kasi siya nabilan nito kahapon dahil kinulang yung pera ko. Alam mo naman, 2 na apo ko. Kaya dapat, pag binilang ko ng laruan yung isa, meron din yung isa. Para wala magtampo. Dapat kasi pinagbubukod mo na yung 2 mong anak eh. Para mapahinga ka naman sa mga intindihin. Ba may pamilya na sila. At dapat tumayo na sila sa sariling mga paa. Mahirap naman kasi mangupahan. Baka hindi sila makaipon. Kawawa naman. Kaya titiisin mo na lang yung pag-aaway-aaway nila. Ganun ba? Magkakaayos din silang lahat. Lagi ko naman... Papasok ka na ba sa trabaho mo, Rayson? Oh, Daisy. Aga mo naman yata ngayon. Mabuti na yun para hindi ako malate. Bakit ba? Linisin mo muna sana yung kalat ni Denden doon sa sala. Ano? Bakit akong gagawa nun? Nakita mong may trabaho ko. Bumangon ka na dyan at ikaw ang maglinis. Daisy, ano ka ba naman? Bakit hindi mo linisin yung kalat ng anak mo? Hindi lang naman anak ko ang nagkalat dyan, Ate Noemi. Pati si Cheche nyo. O pati anak ko, pinagbibintangan mo. Hindi yan bintang. Magkalaro sila kanina dito, kaya alam ko. O kaya gusto mo, maglinis din ako. Oy, Daisy! Kapiraso lang yan lilinisin mo. Samantalang ako, bukod sa pag-aalaga sa mga anak namin, naglilinis ako at nag-aayos ng buong bahay. Aba magkaroon ka naman ng hiya. Ate Noemi! Ate Noemi, lumabas ka dyan sa kwarto nyo! Ate! Ba't ka ba nagsisisigaw, Rayson? Ba't mo sinisigawan ang asawa ko? Bastos ka! Mas bastos ang asawa mo. Siyang unang sumigaw sa asawa ko. Wala siyang karapatang gawin yun. Pati nang utusan si Daisy. Sobra ka magsalita. Kaya nagiging tamad si Daisy dahil kinukonsinti mo. At kaya naman nagiging akala mo kung sinong asawa mo dahil kinakampihan mo. Wala kang galang. Mariko, sinuntok mo ko. Ha? Akala mo hindi kita lalabanan. Ano? Walang yan. Ano ba kayo naman? Bakit kayo nagsusuntukan? Kasalanan ni na Rayson, Nay. Pinagtatanggol ko lang ang asawa ko sa asawa ni Kuya. Si Kuya una nanuntok na Sa halip na pagkasundiin niyo mga asawa niyo, dinaragdagan niyo pa ang gulo. Hindi ko naman kayo pinalaki masugulero. Hindi naman talaga tayo magkakaroon ng katay... Nay, bakit mo? Day, ano nangyayari sa inyo? Hindi ako makaiinga. Nakita nyo na nangyari. Dahil sa pag-aaway nyo, inatake sa puso ang nanay nyo. Mabuti na lamang naagapan siya ng mga doktor. Kung hindi, baka nawala na kayo ng ina. Hindi po namin sinasadya, Chong. Sino Rayson kasi? Ano kami? Tumigil na kayo! Baka gusto nyo ako bumugbog sa inyo. Kala ba nyo, porke matanda na ako, hindi ko kayo kayang bugbugin. Pareho kayong makampihin sa mga asawa nyo. Kayong dalawa, matagal na kayong may pamilya. Dapat bumukod na kayo. Tumayo kayo sa sariling mga paa. Hindi nyo na dapat kinukonsume ang kapatid ko. Mula nang mabiyuda siya, kayo na lang ang inaasikaso niya.
Pasayahin niyo naman siya. Ngayong matanda na siya. Maawa naman kayo. Kailangan bang mawala siya para magbago kayo at matuto? Kailangan pa bang mawalan kayo ng ina para makaunawa? Grayson, bukas, alis na kami ng ate Noemi mo. Ha? Saan kayo pupunta? Nakakita ako ng murang paupahan malapit sa pinapasokan ko. Kinuha ko na. At bukas nga, lilipat na kami doon. Tama si Chong Pilo. Malalaki na tayo at may pamilya na. Dapat, tumayo na tayo sa sarili nating mga paa. Dapat nga, pasayahin na lang natin si Inay. Kuya Jason, Sana, kalimutan na natin ang mga pinagtalunan natin noon. Pasensya ka na sa amin. pasensya na rin kayo, kuya. Mali rin ako eh. Naging makampihin din ako sa asawa ko. Sorry, kuya. Pareho lang naman tayong naging makampihin. Kaya tama lang na magsimula na ulit tayo. Eh di tahimik na ang buhay mo ngayon, Edita. Dahil nakabukod na ang mga anak mo. Ay, tahimik nga, kuya. Pero, malungkot naman. Namimiss kong mga anak ko, lalo na yung mga apo ko. Pwede mo naman silang dalawin para makita mo sila. Plano ko talagang gawin yon. Pero hindi muna ngayon. Ang gusto ko kasi, makapag-adjust muna sila sa kanilang ginawang pagbukod. Mabuti naman. At ganyan ka na ngayon. Hindi naman masamang mahalin at gabayan natin ang ating mga anak. Pero dapat, hayaan din natin silang mamuhay ng sarili. Tama ka, kuya. Dahil hindi habang panahon, kasama nila tayo. Nay, kumusta na ang pinakamamahal kong inay? Kumusta pa, Nay? Ako, Jason! Noemi! Salamat naman, ninalaw niyo ako. Kasama din po nila kami ni Daisy, Nay. Nay! May dala po kami mga pagkain. Ibig niyong sabihin, dito ko niyo lahat kakain? Opo, Nay. Kasi po, mula nung bumukod kami ng bahay, hindi pa kayo dumadalaw sa amin eh. Kaya kami na po ang dumalaw sa inyo. O sa totoo lang, na-miss ko ang ganitong magkakasama tayong lahat. Kami rin po, Nay. Kaya nga po, nagdala kami ng pagkain ngayon para mapagsaluhan natin lahat. Kaya nga po napag-usapan namin ni na kuya na every Sunday, dito kami maghahapunan sa inyo. Totoo po yun, Nay. At kami naman po ni Daisy ang magluluto ng kakainin natin. Salamat! Salamat, mga anak! Masaya ako! Dahil ngayon, magkakasundo na kayo. Kami po ang dapat na magpasalamat sa inyo, Nay. Dahil pinagtiyagaan niyo po kaming lahat. Oo nga po, tama po si Daisy. Pinagtiyagaan niyo yung kaguluhan namin. Oh, mga manugang ko. Mahal na mahal ko kayong lahat. Salamat po, Salamat Nay. po, Nay. Sa kanyang panahon. Nakalulungkot mang sabihin, may mga pagkakataon na ang mga nasa katungkulan ang nagiging problema ng bayan. Ito ang naging karanasan ni Minyong sa ating dunang sa kanyang panahon.
Ang sarap po nitong binili niyong lechon, Nay. Dahan-dahan ka na pagkain mo, Dexter, ha? Baka mabulunan ka. Dala yan ng tatay mo. Talaga, Tay? Ano pong okasyon? Walang okasyon, Dexter. May nagregalo lang sa akin. Alam mo na, nagpapalakas dahil may hinihinging pabor. At pinagbigyan mo naman, Minyong. Dahil hindi pa. Hihintayin ko pang isa pang ibibigay niya. Ay, sigurado, pera yun. Natural. Mababawi rin naman niya yun sa bubuksan niyang business dito sa lugar natin. Kaya dapat lang na kumita rin ako, ha? Pero bawal yun, Minyong. Lalong na ikaw ang chairman ng barangay natin. Lydia, ako nagpapatupad ng batas dito. Isa pa, maraming gumagawa nito. Kaya hindi ka dapat mag-alala. Lilinisin ko po ang bodega natin, Tay. Oo, sabi Dexter At ngayon na. Bakit po? Para ka namang bago ng bago. Di ba bumagyo? At mamimigay sina mayor ng mga donasyon sa mga napinsala ng bagyo dito sa atin. At dito niyo po ilalagay uli sa bodega natin ang mga rasyon? Natural. Para makapili ako ng para sa atin. Pero Itay, kawawa naman po yung mga hindi na naman mabibigyan dahil sa maraming kukunin ninyong rasyon. Huwag mo silang intindihin. Ako ang sundin mo. Bilisan mo na! Good morning po, Mang Melo. Good morning din, Bonbon. Anak, Po, ikuha mo nga ng ginawa kong biko si Mang Melo. opo, Nay. Oh, Mang Melo, napasyalo kayo. Mangyari, may babalita ako sa'yo, Narda. Ano po yun? May foundation daw na mamimigay dito ng donasyon bukas. Kaya dapat maganda tayo. Maganda ho. Tapos, marami na namang hindi makakakuha. Dahil ho kay Kapitan Minyo mapupunta yung mga magagandang donasyon. Tulad nung nagbigay dito si na Mayor. Tingin ko naman hindi na mangyayari yun. Dahil sa atin mismo ibibigay ng foundation ang kanilang tulong. Babantayan lang ng mga tauhan ni Chairman ang kanilang pamimigay. Mabuti naman po kung totoo yun. Kasi naman nakakasama po ng loob yung napinsala ka na nga ng bagyo, nahirapan ka pa sa pagpila para sa donasyon, tapos hindi ka naman pala mabibigyan. Alam naman natin kung bakit nangyari yun Dahil sa swapang at korap na si Kapitan Minyong. Buisit talaga! Buisit! Minyong! Bakit ka ba nagdadabo? Naiinis ako, Lydia! Bakit? Kanino ka ba nagagalit? Sa mga nagtsutsu doon sa foundation na nagpunta rito. Sila ang dahilan. Kaya wala akong napakinabangan sa mga donasyon nila. O, pag nalaman ko lang kung sino yung mga nagtsutsu na yun, bubugbugin ko talaga. Sobra ka naman. Mali ka na nga sa ginagawa mo, mambubugbog ka pa. Huwag kang makialam. Para sa atin itong ginagawa ko. Hindi kita inutusan kahit kailan na gumawa ng masama. Para mabuhay lang tayo. Akala ko nga kaya mo hinangad na maging barangay chairman, para makapaglingkod. Pero hindi ganun ang nakikita ko sa'yo Naglilingkod din ako. Pero sa ginagawa ko, dapat makinabang din ako. Malit lang naman yung kinukuha ko Hindi katulad ng mga ibang opisyal sa pamahalaan na mas malaki ang kinukuha. Minyong, hindi mo sila dapat tularan. Ang sundin mo ay yung tama, yung matuwid. Dahil yun ang nakalulugod sa Diyos. Mano po, Inay? Kawaan ka ng Diyos, anak. Maaga kaya tang umuwi ngayon. Wala ka bang overtime? Wala po. Inay, maganda po yung halaman na nasa labas ng bahay natin Mahal ang ganong halaman. Binili niyo po ba? Hindi. Dala yan ng tatay mo. Tulad ng dati, regalo yun sa kanya ng isang humingi ng pabor sa kanya.
Si Itay talaga. Kailan kaya siya magbabago? Nahihiya na po ako sa mga kaibigan ko dahil sa mga ginagawa niya. Huwag tayong mawala ng pag-asa, anak. Patuloy nating ipakiusap sa Diyos na baguhin niyang iyong ama. Ito pong bayad ko sa kapit gatas, Mang Melo. Oh, salamat, Bonbon. Ito naman ang sukli mo. Ay, sobra pa yung sukli niyo, oh. So, Opo, ito po. ay, salamat ha. Mabait ka talagang bata. Ay, bata! Sige nga. Bakit po, Kapitan? Tatanong ka ba? Uy, ba't? Bakit niyo naman po kami natungan? Bakit mo sinirang halaman namin sa labas ng bahay? Ha? Hindi ako po yung ginawa. Sinungaling ka! Ha? Kapitan, ha? Huwag naman. Nasasaktan ng bata. Bata lang na walang takot sa akin na maaaring gumawa nun. At ikaw yon. Dahil nakita kita malapit sa lugar namin kanina umaga. Halika! Halika! Kapitan! Halika! Kapitan! Nasasaktan mo ako! Maawa kayo sa bata. Sa'yo siya dadalhin. Hoy, Melo! Huwag kang makialam, ha? Kung ayaw mong madamay sa galit ko. Pero hindi siya sumira sa halaman nyo. Sige, Do. Narda! Narda, buksan mo itong pinto. Dali! Narda! Narda, Mang Melo, bakit po? Ano po nangyari? si Bonbon mo, binubugbog din kapitan. Ay, bakit? Pinagbintangan niya si Bonbon na sumira sa kanyang halaman. Sinabi ko naman na si Gido ang sumira. Pero hindi siya naniwala. At sinaktan pa rin niya ang bata. Oh, Diyos ko. Kawawa naman ang Halika na. anak ko. Dali. Samahan niyo ako, Mang Melo. Oo. Tumawag tayo ng mga pulis para mapigil si Chairman. Deb? Ayaw mo talaga umamin? Ha? Ayaw mo? Ha? Hindi po talaga ako sumira sa halaman niyo. Sinungaling! Oh, ha? Chairman, tama na. Ha? Walang kasalanan ng anak ko. Puro na siya basa. Bawa kayo sa kanya. Tama na. Hoy, Nada, huwag kang makialam dito, ha? Kung ayaw mong masaktan din. Kinukonsinti mo ang anak mo, eh. Kaya lumalaking gago at walang respeto. Wala kayong katibayan ng anak ko sumira sa halaman nyo. May nakakita na hindi siya ang gumawa noon. At gusto mo talaga masaktan, ha? Saktan! Mga pulis! Mga bata! Huluin ang abusadong kapitan na yan! Hindi! Huwag! Magandang araw, Narda. Maaari bang tumuloy? Bakit ka na pa rito, Aling Lydia? Gusto kitang makausap, Narda. Gusto ko mag-alok ng tulong para kay Bonbon. Para ano? Para iurong ko ang kaso labang kay Kapitan? Salamat na lang. Pero may foundation na tutulong sa akin sa pagpapagamot kay Bonbon ko. Alam kong mali ang asawa ko sa pagbibintang at pananakit sa anak mo. Talagang mali. Dahil hindi si Bonbon ko sumira sa mga halaman nyo, kundi si Gido na kapitbahay niyong adik. Pero hindi nakinig si Chairman sa anak ko. Pati na rin sa paliwanag ni Mang Melo. Sinaktan pa rin niya at pilit na pinaamin ang anak ko. Pati ako, tinangka pa rin niyang saktan. Kaya nga humihingi ako ng paumanhin sa'yo sa ginawa ng asawa ko. Nakikiusap ako sa'yo, Narda. Bigyan mo naman ng pagkakataon ng asawa ko para makapagbago siya. Makiusap. May ibibigay ako sa'yo. Magagamit mo ito sa iyong pagdinegosyo. Tama na, Lydia. Hindi mo ako masusuhulan. Maninindigan ako para sa aking anak. Lydia, salamat dumating ka na.
Kumusta ka na rito, Minyo? Ayos naman. Hindi nila ako sinaktan. Ano, nakausap mo ba si Nada? Pumayag ba siya? Ha? Hindi, Minyong eh. Lalo pa nga siyang nagalit sa akin nang alukin ko siya ng malaking halaga. Ano? Tuloy ang kaso ko. Malaki ang pinsala ni Bonbon, Minyong. At dahil doon, ilang araw siyang mananatili sa ospital. Lydia, ayokong mapahiya sa mga tao. Ayokong maalis sa tungkulin ko. At lalong ayokong makulong. Sana inisip mo yan noon pa. Para hindi mo ginamit ang iyong posisyon sa pagmamalabis. Ngayon wala na akong magagawa para sa iyo. Oh, Diyos ko. Diyos ko. Patawarin mo po ako. Nagsisisi na po ako sa mga kasalanan ko. Pakiusap po, Diyos ko. Tulungan mo po ako. Di dapat gamitin sa kasamaan ang natamong kapangyarihan, kahit na nga ang kayamanan at magagandang katangian. Dapat na iukol ito sa paggawa ng kabutihan upang ang tao ay kalugdan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Babes Angeles, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Phil Cruz. Special sound effects: Jerry Mutia. Technical supervision: Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring: Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.